Pagka daw natuloy yung impeachment, mukhang ang dalawang abogado, pangunahing abogado ay ito pong si Luistro, no? Sa kampo po ng prosecution, at si Marcoleta naman po sa kampo ng depensa, no, ni BP Sara. Ang layo po, no? Noon naalala ko kung gaano kabangis ang mga prosecutor noon, si Joker Arroyo, tindi. Biglang baba po yung level eh. Pag ang magiging chief prosecutor po natin ngayon, si Luistro, napakalayo po ni Luistro kay Joker Arroyo nung mga panahon na congressman pa lang si Joker Arroyo. Kaya nga po naging senador yan eh. Alam niyo ba yun? Diyan po naging senador yan si Joker Arroyo. Sa husay ng pinakita niya bilang prosecutor nung panahon ng impeachment ni Erap. Alam niyo po, yan muna, unahin ko na yung reaction dyan. Kasi baka mawala eh. Wala kasing ano to eh. Ito reaction ko lang doon sa sinasabi. Tapatan, Luistro versus Marcoleta. Correct. Ang tanong pa ron, sino ang mga ngamote? Ang sagot ko po, tiyak na tiyak ang mga ngamote si Luistro. Kasi si Luistro po, mahusay magkodigo. Lahat po ng mga tanong niya, tignan niyo po. Lahat po ng kanyang nagmamaronong, aral na aral. Eh. Hindi po uubra na pag sa impeachment court ay mangungodigo ka. Mabilis po kayo na kailangan yung batuhan nyo dyan. Dahil kung sino-sino po, pwede na po ngayong sumagot. No? Hindi nyo na po madidiktahan na patatahimikin yung isang panig. Yung bagal na magsalita ni Luistro, durog-durog yan. Pag may magaling na mga senador na babara sa kanya, no? Ang senador po ang hari ngayon. Dudurugin po yung Luistro nyo. Hindi lang po makaporma rito dahil kontrolado nila eh. Alam niyo yun, yung mukha siyang magaling kasi kontrolado niya, walang pwedeng kumontra sa kanya pag nasa kanya yung floor. Pero pag panahon po ng impeachment trial yan, lahat ng mga ibabato ni Luis, at hindi po siya pwedeng mag-speech dyan. No? Hindi pwede yung mga ginagawa nilang speech at nagbabasa ng kodigo. Mga ngamote ka talaga niyan. Mga ngamote ka. Yan ang sinasabi natin kay Luistro, no? Hindi ka obra. Malayong-malayo ka kay Joker Arroyo kung ikaw ang magiging pangunahin. Kasi wala akong naririnig na abogado malibang kay Luistro eh. At durug-durug ka kay Marcoleta kasi si Marcoleta nakita na natin yan, no? Kung paano niya tinumba the mighty ABS-CBN. Halos si Marcoleta nag-expose dyan sa lahat eh. Sa lahat ng mga katiwalian ng ABS-CBN, si Marcoleta yung lahat eh. Diyan naman sumikat si Marcoleta. Ewan ko nga kung bakit hindi tumuloy yan ng pagiging senador nung baka nanalo na yan. Kaya okay yan. Yari ka. Expose ka niyan. Hindi po uubra dyan yung mga kontrolado mo, yung may mga kakampi ka. Tignan natin kung paano na protektahan yan. Kayang-kaya pong barahin ng Marcoleta yan. Kaya lang, paano mo mababara? Kontrolado nga. Tignan nyo ang sinabi ni Marcoleta. Hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Kapag inilalaban natin ang katwiran, kapag sinasabihan natin sila ng kung ano ang tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. Ibig sabihin, siya po nakakaalam dahil abogado siyang magaling. Pagsasabihan niya yung mga kasama niya sa Quadcom o kaya dito sa ibang committee, siya pa po ang napapasama. Pinagtutulungan siya. Tignan niyo ang angal ni Marcoleta. Thank you very much muna kay Lisa Chua na nagbigay sa atin ng Qatar 15. Pag ako nagsasalita, guguluhin nila ako. Pagtutulong-tulungan nila ako. Ayan po, hindi mo na kayang
marami ka kasing kakampi, Beatrix eh. Gerber, hindi mo na kaya yan ng one-on-one kayo. Pabilisan ng pag-iisip yan, hindi pwede yung mga matulain mo. Pati nga yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Ganoon po ang mga taong yan. Kita nyo na? Hindi nakakalimutan. Hindi nakakalimutan ni Marcoleta yung hopya. Yung pa isa, pinagpapatayan pa ng mic. Pwede ba yan na taktikan nyo ngayon sa impeachment court? Hindi ubra yan. Ay siyempre po, meron po silang mga katulong. Marami pong abogado yan. Maniwala po kayo, napakarami pong abogado niyan. Lahat po ng who's who, no, yung pinakamagagaling na abogado po sa Pilipinas ay makikita nyo po riyan. Pag panahon po ng impeachment, nako, talagang patalasan, pagalingan. Naalala ko dyan yung yung mga dating justice ng Supreme Court, ang mga abogado ni ERAP eh. Yan si Estelito Mendoza, hindi naman Justice Secretary, ay parang nakalimutan ko kung anong papel niya. Si Cuevas, dating chief. Naku, napakahusay ni Cuevas. Sanay na sanay sila eh. Tignan mo yung kung anong sinasabi nun. Punta naman yung mga abogado. Ang dami pong lawyer dyan. Naku, napakasarap po. Pag natuloy po yung impeachment na yan, naku, si Badong po siya, yung ngiti ni Badong, durug-durug. Grabe po ang ano natin dyan. Masisihan po talaga tayo. Mga Chief Justice po, abogado ng mga Mendoza, Cuevas, Davide, puta, malulupit yan. Tapos si Luis Tro, Diyos ko, mangungodi ko ka. Kawawa ka lang dyan. Kung yung kontrolado mo na nga, tignan nyo kontrolado niya na nga yan eh. Marami pa siyang kakampi, nangungodi ko pa eh. Paano pa pagkaharap mo sila Cuevas? Sila na nakakaawa kayo. Walang-wala po yan. Tapos yung prosecutor, si Joker Arroyo, nako. Pati mga judge nun, sila Miriam Santiago, sinisigawan kayo. Kaya pala kita binagsak. Kaya pala mababa nakuha mo sa akin. Ganun ang mga dialogue. Saan ka nag-aral? Naging estudyante ba kita? Hindi kita matandaan. Kaya siguro hindi kita matandaan dahil puta, matitindi lahat. Pati judge nun. Ngayon, matindi ang judge ngayon. Si Tulfo tsaka si Lito Lapid. Bong Revilla po. Dinggoy Estrada. Yan ang mga judge. Bisayang OFW, gifted one Badong Aratlis Vlogs membership. Yan, thank you. Aba, si Amika. Si Amika nabiyayaan. Ay, si Panelo pa lang, puta, durog-durog. Ang maganda kasi kay Marcoleta, mabilis siyang sumagot. Kaya abangan po natin yan. Siyempre, hindi lang po sila yung magiging abogado riyan. Sangkatutak po. Lahat po ng pinakamagagaling na abogado, makikita nyo po sa impeachment. Kahit po walang bayad, puta, very willing yan. Kasi talagang show up, yung, alam niyo yung mga matatalino, gusto nilang minsan na-challenge sila eh.